Ato sudya. Oh, sige, agtutok. Yes mga kabagis, good morning. Welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa isang beach resort no, sa Moalboal. Pero yun nga, I'll be discussing few things this morning mga kabagis. Ito, based na naman ito sa mga katanungan na na-receive natin sa ating mga subscribers or yung mga viewers natin na nandyan palagi sa mga uploads natin mga kabagis. No? So, i-explain ko dito kung ano ba yung dapat nating gawing remedyo doon sa mga alaga natin na walang ganang kumain, yung mga mostly nagsusuka, yung kulay dilaw, na parang hindi na ayaw nang kumain, ayaw nang tumayo, no? Mahina na. So explain ko yan mga kabagis, at also ipakita ko rin sa inyo itong nakalimutan kong i-flash yung karne natin, yung resulta ng ating karne sa pagpakain natin ng finisher. So make sure to subscribe mga kabagis and keep on watching. Again, subscribe this channel to make sure na makuha ninyo yung ating mga isinishare na mga importanteng bagay sa pag-alaga ng ating mga baboy at biik, na i-make sure natin na hanggang mabenta mga kabagis is maganda at hindi tayo, kahit papano hindi tayo ganun kalugi, no? Kasi nagawa natin yung mga paraan ng mga remedyo na hindi natin nakukuha at natuturo sa mga binibilhan natin ng mga feeds. Alright, so just keep on watching and make sure to subscribe this channel mga kabagis, and yung click notification bell para updated kayo every time na may upload tayo kagaya nito. Mag-explain tayo habang pinanood natin yung views dito sa sanctuary sa Moalboal. Maganda dito mga kabagis, kaso nga lang may bagyo daw ngayon. So hindi siya ganun ka ano man tawag dito. Hindi siya ganun ka ganda na liguan o paliguan kasi nga maalon, tapos may mga yung alon may mga dalang ganyan, no, yung kita nyo yung tubig. Yan sa sanctuary to. Dito yung sanctuary mga kabagis. Yan, nakita niyo yung view natin. Maalon siya eh. So dito kami banda naligo. So ang mga bata ngayon nandun lang sa may bandang mga pump boat. Doon sila naliligo sa gilid lang kasi maalon talaga. Pero ito ang ganda mga kabagis. Kung gusto ninyong pumunta ng Cebu, try to visit Moalboal. So ito yung isa sa mga pinakamagandang dagat na mapuntahan ninyo sa bandang south ng Cebu. Yan. So explain ko na yung aking topic regarding dun sa walang ganang kumain, nagsusuka na. Mga kabagis, yung mga ganyang klase, ang i-make sure ninyo is napainom nyo kaagad ng tawag nito, antibacterial. So yung nire-request or sinasuggest kong antibacterial, may cottage kabagis, oh. Parang bahay na yata to eh. So yung antibacterial na yan, i-make sure nyo kaagad na mapainom ninyo sa inyong mga alaga, no, as soon as possible. Kung ang mga alaga ninyo, doon yung mga bata po makabagis. So kung ang mga alaga ninyo ay hindi na ganun ka lakas, no, mahina na, antibacterial kaagad niyan, and then i-check din ninyo kung ang inyong mga biik ay i-check ninyo kung mahina at nagtatae or yung basa yung dumi nila. Yan, dito tayo. So kung basa yung dumi, of course hindi yan kakain. Basta i-make sure na mapainom natin muna ng antibacterial, and after which maipainom natin ng anti-score, yung bang gamot ng pagtatae. Kasi the moment na maano kabagis, the moment na upo muna tayo dito,
Ayan, the moment na tamaan natin yun, kahit isa man lang doon yung dinadamdam nila, then that's the time mga kabagis na maka-recover sila at hindi sila mamamatay. So yun, i-make sure ninyo, wag nyo hayaan na grabe na yung sitwasyon, like 3 days, 5 days na ganun. At mayroon nung nag-comment kabagis no na yung kanilang may nag-comment din sa atin na yung alaga daw nila hindi na kumakain ng feeds. Ang kinakain na lang either yung mga damo-damo, talbos ng kamote, or yung pasaw, yung pagkain natin na mga tira-tira. Ang pagkakaintindi ko dyan mga kabagis is baka nasanay nyo yun, maliit pa sila na gano'n na yung kinakain. So kung gusto ninyong ma-introduce kasi yung feeds sa kanila, ang advisable dyan, kahit 10 days pa lang or 5 days pa lang sila dumidede sa kanilang inahin, ipahid mo na yung feeds doon sa mismong dede ng mga inahin para malasahan ng mga alaga ninyo, mga biik ninyo habang bata pa sila. So that time, ini-introduce natin dahan-dahan, pinapahid yan kasi doon sa mismong dede ng ina. No, yung basain yung feeds, tapos ipapahid yan araw-araw hanggang sa masanay at malasahan nila yung feeds. Yun yung ginagawa. Ewan ko kung bakit parang 1 month mahigit na daw yung baboy or biik nila, tapos hindi pa rin kumakain ng feeds. So hindi ko lang maintindihan bakit at paano yun nangyari. So dapat maaga pa lang ini-introduce na talaga yung feeds na yan. So ito naman yung karne, ipa-flash ko. Yan yung karne natin mga kabagis. And I'm very happy to see and to somehow makita mo yung resulta sa pinagpaguran mo at sa mga ginagawa mong strategy sa pagpakain ng baboy. At ganyan kaganda yung presentation ng karne natin. And madali lang pong naubos. Yan, noon yan na mga karne natin, matagal na yan na mga batch natin sa ating mga baboy. And yun, natuwa naman tayo. So I hope na explain ko yung or nasagot ko yung katanungan doon sa nagtanong nga regarding sa kanilang mga baboy na nagsusuka, mahinang-mahina na, tapos nagdudumi. At least mga kabagis, matamaan lang natin ng isa doon, dahan-dahan yung mga baboy natin na makarecover. So ang ginagawa ko nga dyan is pinapainom natin ng Primoxil kasi antibacterial yun. Tapos sinhaluan ko din ng Vitamin Pro, yung vitamins, para at least malang sumigla yung ating mga baboy. And then kung na-observe natin na ilang days na basang-basa talaga yung dumi, then i-make sure natin na mapainom din natin ng anti-score. So ang gagawin natin mga kabagis, yung hindi kasi yan mahirap gawin Yung Primoxil kasi pwede mong ihalo doon sa tubig nila. So for example, may pig drinker kayo, kung hindi nakadirect sa faucet yung pig drinker niyo, kung mayroon siyang kumbaga balde, doon nyo lang ilagay. Mas advisable talaga sa akin kung mag pig drinker tayo is yung lagyan natin ng tawag nito balde, hindi yung nakadirect sa faucet, para kung may mga ishalo tayong mga gamot, mga anong klaseng powder na ihalo din sa tubig, then magawa natin yon with a certain amount of water lang. Hindi yung kung naka-faucet kasi, hindi, ang hirap gawin yan magawa ka pa ng lalagyan ng gamot doon sa tubig na ipapainom mo sa kanila. Minsan maihian, minsan tawag nito, matapon lang, masayang lang yung ginagawa natin. Whereas kung nasa pig drinker, ubusin talaga yan nila in that certain period of time, maubos nila. And then that's the time na ipainom mo rin yung anti-score. Yung anti-score kasi hindi na yan ihalo sa tubig sa mismong painuman nila. Diditso mong parang ilagay mo sa baso or maliit na bottle ng Coke or any bottle na walang laman, empty bottle, lagay mo doon, kasi painom mo kaagad yung anti-score. That time makabagis, I'm 100% sure na at least makarecover yung ating mga baboy at babalik yung gana ng pagkain nila. So yun yung ginagawa ko, and I hope nakuha nyo yung logic doon. Hindi kasi hindi
injection lahat yung solusyon ng mga ganyang klaseng karamdaman ng ating mga alaga. Well, there are cases that I really have to inject. Kung nasubukan ko na lahat yung ginagawa na yon, tapos kinabukasan wala pa rin nangyari, then I have to give injection. Last resort ko na yung injection. Alright, thank you so much mga kabagis for always watching my channel. And again, if this is your first time, make sure to subscribe po. Yan, yung pulang button na yan, i-subscribe nyo yan. And you click the notification bell para updated tayo every time may upload tayo kagaya nito. Thank you so much mga kabagis.